Baby, hindi dapat nasa bulsa mo ang pera ko. Kunin mo na lang mag-isa. Grabe ka talaga, Chen Sining. Ano ba sa tingin mo ang isang tulad ko? Alalayan ko na lang. Pero baka sumabog yan. Haha. Ha? Ha? Haha. Miss na maganda, pasensya na po. Ihanda mo ang tubig, gusto ko ng maligo. Bakit naman ako susunod sa'yo? CJ, matapos mo akong sipingan, wala ka na bang natatandaan? Wala ka bang balak panagutan ang nangyari? Ako? Sinipingan kita, ano pa ba? Ang panganay na anak ng Lin Group. Si Lincia, ang pinakamaganda at pinakamayamang babae sa Jiangcheng. At ako, isang hamak na substitute driver lang. Paano ako napunta sa kama niya? Boss, nandito na po tayo. Ang init ng pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Hay, napakabait ko talaga. Kaya lulubusin ko na ang pagiging mabait ko ngayon. Gusto mo ba ng asawa o hindi? Naku, sumpa ng pag-ibig. Chen Xingyi, Chen Xingyi. Isa ka lang na nag-aaral ng Taoism. Paano ka naging padalos-dalos? Ayan tuloy, naibigay mo ang sarili mong inosensya. Hahaha, naku, paano na ngayon? Nahawa sa sumpa ng kasal, mahirap na itong takasan ngayon. Pero may mga tao pala rito sa Jiangcheng na kayang maglagay ng sumpa ng pag-ibig. Walang hiya. Sino ba talaga ang kinalaban mo? Bakit may gagamit ng itim na mahika para saktan ka? Itim na mahika, ano ba yung sumpa ng pag-ibig na yan? Kung walang lalaki kahapon, siguradong hindi ka na mabubuhay kagabi. Ano nang tinitingin-tingin mo dyan, tapos ka na ba? Hindi pa, hindi nakakasawang tingnan ang katawan mo. Dahil tapos na ang usapan. Kailangan ko na munang umalis para mamasada. Pagkatapos na nangyari sa atin, tatakbuhan mo na lang ako. Teka lang. Iiwanan na lang kita ng pera dito. Pero isa kang anak mayaman, kaya siguradong hindi mo kailangan ng pera. May 1,000,000 sa card na ito. Ang galante mo naman. Pero hindi mo ganoon kadaling makukuha ang perang yan. Bukod sa 1,000,000 ito, bibigyan pa kita ng 5,000,000. Magpakasal tayo, ano sa palagay mo? Ayoko nga. Miss, mauna na po ako. Kung aalis ka, tatawag ako ng pulis ngayon din. Sasabihin kong malandi ang isang mayamang binibini na tulad mo. Iniligtas ko ang buhay mo kagabi, kaya patas na tayo, di ba? Paalam. Naku. Ang lalaking to talaga. Hay. Mabuti na lang at may backup plan ako. Hello, may ipapadala akong mga litrato sa'yo mamaya. Siguraduhin mong magte-trend ngayong araw. Ang pangalan ng panganay na anak ng pamilya Lin na si Lincia. Tungkol sa mainit niyang gabi kasama ang isang driver.
Kaawa-awang driver. Sino ba kasing may sabing iligtas mo ako? Ngayon tuloy, nadamay ka na sa gulo ko. Kaya hindi na magiging madali ang pagtakas mo sa akin. Totoo ba to, Hoy? Saan ka pupunta? Kuya, saan ka pumunta kagabi? Nakita mo ba ang trending sa balita? Sinasabi ng lahat na nakasama mo raw magdamag ang anak ng pamilya Lin. Kakaiba ang anggulo ng mga litratong ito. Parang may nakaayos na mga kamera sa loob ng kwarto. Ano ba talaga ang gustong mangyari ni Miss Lin? Pero nabalitaan kong tinanggihan pala ni Miss Lin ang alok na kasal ng batang master na si Chen. At kilalang matigas ang ulo ng master na yon. Hindi kaya malagay ka sa panganib niyan. Pakiramdam ko talaga, ginagawa lang akong panangga ng linsya na yan. Kuya, nagpagamit ka ba talaga sa kanya? Hala, umalis ka nga rito, hahaha. Chen Yuan, nananaginip ka ba ng gising? Isang hamak na driver lang ang Chen Xingyi na yan. Paano niya makakasiping ang anak ng pamilya Lin? Nagbibiro ka ba? Sino namang maniniwala dyan, di ba? Kabilang kaya ang pamilya Lin sa mga kilalang pamilya dito sa Jiangsheng. At si Linxia pa ang panganay nilang anak. Kahit na maghanap pa siya ng makakasiping, imposibleng ikaw ang piliin niya, Chen Xingyi. Ha. Minamaliit niyo yata ako, ha? Alam niyo ba kung ano ng itsura ng marka ng pulang lipstick? Kapag dumikit sa katawan. Halikayo, uhubarin ko to para makita niyo. Sapat na ba yan? Nakita niyo na, halikayo rito. Miss! Chen Xingyi. Teka, huwag kang umalis, kuya, hinahanap ka ng babae. Huwag mo akong hawakan, hindi ko siya kilala. Matapos kitang sipingan, hindi mo na ako kilala. Teka lang, Sabi ko na nga ba, walang kwenta ang mga pangako ng lalaki sa kama. Kalat na sa buong internet ang nangyari sa atin. Wala ka pa rin bang balak panagutan ang ginawa mo sa akin? nanaginip ba ako? Talaga bang sinipingan niya si Miss Lin kagabi? Hindi ako makapaniwala, bakit naman? Naku, Miss Lin, ikaw ang gumalaw sa akin. Pero iniligtas din naman kita. Kaya patas na tayo ngayon, di ba? Ikaw ba ang masusunod niyan? Ako ang masusunod. Ito na lang ang natitirang pag-aari ko. Gusto mo ba kahit kunin mo pa? Sino nang may gusto sa lumang sasakyan mo? Ikaw ang gusto ko. Pakasalan mo ako. Nababaliw na ba ako o ang buong mundo? Gusto pa kasal ni Miss Lin kay Chen Xingyi. Sa isang hamak na driver na gaya niya, Miss Lin, bakit hindi na lang po ako ang piliin niyo? Hindi naman ako hamak na lalaki. At hindi rin ako manghihingi ng dote. Susunod pa sa apelyido mo ang bata. Anong sinasabi mong dote? Kaya magpakasal na tayo. Miss Lin, huwag niyo na po akong pagtripan. Unang beses ko rin po yon. At para sabihin ko sa'yo, ako pa nga ang dehado sa ginawa mo. Sa ganda at kaseksihan kong ito. Ano bang problema sa akin ha? Ayoko sa mga babaeng masyadong agresibo. Walang hiya, nakipagsiping ka sa akin tapos wala kang balak manindigan. Alam na ng buong mundo ang tungkol sa atin. Paano na ako mabubuhay nito? Sige na, tama na ang pag-inarte. Masyado nang pilit yang pag-iyak mo. Gusto mo lang yatang maghanap ng taong magpapanggap na asawa mo. At naging pambansang kaaway na ako ng lahat dahil dyan. Dapat na ako ang umiiyak dito. Paano mo nalaman? Hindi naman ako ganoon kabilib sa sarili, Miss Lin. Imposible namang magkagusto talaga sa akin ang isang katulad mo. Miss Lin, hindi ako ganoon katanga. Siyempre, hindi naman ako magpapakasal kung kani-kanino lang. Sige, gaya nga ng sinabi mo. Ako ang panganay na anak ng pamilya Lin. Pero hawak na ngayon ng tito ko ang pamumuno sa pamilya namin. At dahil lang sa isang proyekto, pinipilit niya akong magpakasal kay isang Yian. Kaya ginagawa mo akong panangga. Isang taon lang to, pinapangako ko. Pagkatapos ng isang taon, pwede na nating tahakin ang sarili nating daan. At pagdating ng araw na iyon, bibigyan kita ng 5 milyon. Pati na rin ang 2% share sa kumpanya namin, na may taunang dibidendo. 5 milyon. Diyos ko, kahit makadalawang buhay pa ako, hindi ko kikitain ang perang yan. Napakaswerte naman niya. Nakuha na ang babae, pati pa ang pera. Sabi ko nga, hindi tungkol sa pera ang pagitan natin.
Marami akong paraan kung gusto kong kumita ng pera. Hindi ko kailangang ibenta ang sarili ko. Nakatira kayo ng nakatatanda mong kapatid sa isang inuupahang bahay sa ibaba ng bundok sa probinsya. Nagiging driver ka para kumita at pampagamot niya. At sinasabi mong hindi ito tungkol sa pera. Pinaimbestigahan mo ba ako? Hindi, gusto ko lang namang magtulungan tayo. Akong si Chen Xingye ay hindi nagpapadala sa pananakot. At mas lalong hindi ko gagamitin ang nakatatanda kong kapatid para sa negosyo. Kung gagalawin mo man siya. Ang buong pamilya Lin. Ang babayaran mo rito, bakit ka ba nagagalit? Wala naman akong ginagawang masama. Si Raulo, paalam. At huwag na tayong magkita pang muli. Kuya, may nangyari na nga sa inyo. Sa palagay mo ba, tama lang natanggihan mo siya ng ganun-ganun na lang? Iba-iba ang pananaw natin. Ang ganda at ang yaman na niya, hindi ka pa ba naakit? Makinig ka sa akin, Chen Yuan. Hindi porket maganda at mayaman ang isang babae. Maaari na niyang gawin ang lahat ng gusto niya. May sarili ring dignidad ang kuya mo, no? Paano kung ipakilala ko na lang ng lalaki si Miss Lin? Para hindi na niya pangguluhin ang buhay mo. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Bilisan mo na at humanap ka na ng pasahero. Ikaw ba ang bumasag sa sumpa ng pag-ibig ni Linxia? Sino ka? Ang pagsama kay Linxia ay tulad na rin ng pagpapakamatay. At sinira mo pa ang spell ko. Isa itong malaking kasalanan. May 1 oras ka para layuan si Linxia. Bakit naman ako susunod sa'yo? Ipapakita ko sa'yo kung bakit. Anong nangyari, kuya? Ay. Umalis ka na agad ng Jiangsheng. Chen Yuan. Chen Yuan. Chen Yuan, anong nangyari? Teka lang, Chen Yuan. Chen Yuan, Chen Yuan. Sinabi ko na sa'yong magbabayad ka. Kung ayaw mong mamatay, layuan mo na si Linxia. At umalis ka na ng Jiangsheng. Kung hindi, ikaw na ang isusunod ko. Dinamay mo pa ang kaibigan ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Linxia, saktong-sakto ang pagdating mo. Ikaw na muna ang bahala kay Chen Yuan. Paano ka? Sino ba siya, kaibigan ko? Ipaghihiganti ko siya. Pasensya na, idinamay ko pa kayo. Ipadala na natin ang kaibigan mo sa ospital. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin doon. Sasama ako sa iyo sa bagay na ito. Pero baka magtagal pa to ng kaunti. Naghanap na ako ng pribadong investigador na mag-imbestiga nito. Marunong din pala sa Feng Shui. Sino ang nagmaneho ng kotse na bumangga sa kaibigan ko? Chen Xingye, si Lord Wang ang pinakamakapangyarihan sa Jiangsheng. Kahit pa ang tatay ko, ay rerespetuhin siya. Bata, sino ka ba sa akala mo? Hindi mo ba alam na teritoryo ito ni Lord Wang? At may lakas ka pa ng loob na maghasik ng gulo rito. Para gumawa ng gulo rito, wala ka bang kinatatakutan? Nasaan ang nanakit sa kaibigan ko? Halika rito, sasabihin ko sa'yo. Ano? Mag-ingat ka. Aray. Aray.
Ah! 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 Haha! Yeah. Hahaha. Anong nangyayari sa inyo? Boss. Ang gwapo naman pala ng lalaking ito. Gusto ko siyang pakasalan. Tayo na, aray. Sinong naglakas loob na gumawa ng gulo rito? Sila po, kayo. Kung nakarating kayo rito, may ibubuga nga kayo. Kaya lang, hindi ka nakinig at naghanap ka lang ng sarili mong kamatayan. Sinabi ko na rin, na dapat mamatay ang sinumang mananakit sa kaibigan ko. Tigil! Maaari pa naman nating pag-usapan ang problema natin. Ang kasalanan mo sa kaibigan ko ay hindi rito magtatapos lapastangan. Bubugbugin kita hanggang sa lumuhod at magmakaawa ka. O palitan ko man ang apelyido ko. Magsalita ka, sinong nag-utos sa'yo? Sasabihin ko na ang pamilya Zhang. Dapat lang na mamatay ang mga mula sa pamilya Zhang. Ang pamilya Zhang na yan. Patawarin mo po ako, parang awa mo na. Sana po ay kaawaan niyo ako. Kung ano man ang iutos niyo sa susunod, susundin ko po kayo agad-agad. Tamang-tama. Nasa ospital ang kaibigan kong si Chen Yuan ngayon. Babayaran ko po ang lahat ng gastusin sa ospital. Sige, ilipat niyo na siya ngayon sa VIP room. Bibigyan din kita ng isang malaking bahay. Milyong halaga ng kotse at asawang maganda. Teka lang, asawa, iniligtas ko ang buhay mo. Ihanap mo ng magandang asawa ang kaibigan ko. Mahirap ba yon ha? Hindi po mahirap. Ibibigay ko po. Mabuti kung ganoon. Tayo na. Pasensya na. Ako pa rin ang magbabayad sa gastusin sa ospital ng kaibigan mo. Miss Lin, tinulungan na kitang hanapin ang may pakana nito. Pwede kayong magpanggap na mag-asawa kung gusto mo. Kaya lang, wala akong interes dyan. Ipapaalala ko lang sa'yo na ang namamagitan sa atin ngayon ay patas na wala na tayong utang sa isa't isa. Yeah. Sana hindi na ulit tayo magkita. Bumalik ka na agad pumunta ang mga kasosyo ng papa mo sa negosyo. At sinabing puputulin na nila ang lahat ng ugnayan sa atin. Anong nangyari kasi naman? May nangyari sa pamilya namin, kailangan ko nang umuwi. Hay, lulubusin ko na ang pagtulong ko. Dahil naitawid na rin naman kita, ihahatid na kita. Pauwi. CJ. Papa, Anak, teka, anong nangyayari rito? magpakasal ka na agad kay Zhang Yan. Para malutas na ang lahat ng problema ng pamilya natin. Tito, hindi pa tayo tapos sa paglalagay mo ng gamot sa inumin ko kahapon. Gusto mo akong magpakasal kay Zhang Yan, manigas ka. Miss Lin, anong masama sa pagpapakasal sa young master namin? Mas makabubuting sumama ka na lang sa amin ng maayos. Bitawan niyo ako. Sino ka ba sa akala mo? Gusto mo na bang mamatay ha? Ayos ka lang ba? Sugurin niyo siya. Ang galing ah. Boss, nagkamali po ako, pasensya na. Sino pang gustong sumubok ha? Mga walang kwenta, walang silbi. Kayo pa ba?
Boss, suko na po ako, parang awan nyo na, patawarin nyo ako. Boss, pasensya na po. Bilis, tawagin nyo siyang boss. Simula ngayon, siya na ang boss natin. Boss, lumayas kayo. Ayos ka lang ba? Opo, ang galing naman nito. Sino na ang maglalakas loob na saktan si Lindsay ngayon? Hindi na siya tao. Iho, may kasintahan ka na ba? Ano nang tingin mo sa anak ko? Tanda, ang dahilan kung bakit iniligtas kita ngayon ay dahil may ugnayan ang tadhana nating dalawa. Ngayong tapos na, kailangan ko nang umalis. Paalam. Bilis, puntahan mo siya. Chen Xingye, tungkol sa nangyari ngayon. Maraming salamat. Wala yon, maliit na bagay lang, hindi mo na kailangang magpasalamat. Mukhang wala na ring manggugulo sa inyo ngayon. Sigurado rin akong hindi ka napipilitin ng papa mo na magpakasal. Kaya pwede mo na akong pakawalan at kalimutan ang lahat. Bakit ganyan ka mag-isip? Kahit hindi na tungkol sa pagpilit nila sa akin na magpakasal. Ginalaw mo pa rin ako at iyon ang totoo, di ba? Miss Lin, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang gumawa noon sa akin, di ba? Kahit paano ay isa pa rin naman akong inosente at gwapong lalaki. At hindi ko pa nga hinihingi na panagutan mo yon eh. Naku po, sige na. Kunin mo to. Kapag nasa panganib ka, buksan mo lang ang sachet na ito. At sunugin ang maliit na papel sa loob nito. Sa ganoong paraan ay malalaman ko kung nasaan ka. At ililigtas kita. Teka, Ay, muntik ko nang makalimutan. may fiant na pala ako, ha, hehehe. Talagang ginamit pa niya ang tungkol sa fiant niya. Ate, uminom po muna kayo ng tsaa. CJ, ngayong uminom na ako ng tsaa mo, kapatid na rin kita. Sinye, nandito ka na pala, bakit ka nandito? Hindi ba't nagkasundo tayong hindi na magkikita pang muli, paano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Lumuhod ka. Ate Hai, talagang alam mo kung paano siya protektahan, no? Tumayo ka na riyan. Alam ko na ang buong nangyari sa inyong dalawa. May itinakdang tadhana kayong dalawa. Ano pa bang pinag-aalinlangan mo? Saka, ang ganda at bait niyang babae, bakit hindi mo pa siya magustuhan? Nakita mo naman, kahit na may nangyari sa amin. Ngayong nagdesisyon na akong bumaba ng bundok, kailangan ko munang alamin ang nangyari sa pamilya ko noon, para mahanap ang totoo. Chen Xingye, hindi mo na kailangan gumawa pa ng palusot. Hindi naman ako ganoon kakapal ang mukha. Ginusto ko rin naman ang nangyari sa atin kagabi. Walang dapat maging mahirap, ako ang masusunod dito. Ikaw talaga ang pinakamabait, ate. At ginagamit mo pa ang dahilan na may fan ka raw. Hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Hello, Lindsay, pumunta ka rito, bilis. Ano, may nangyari kay Xiao Liu? Ate, may nangyari po sa pamilya ng kaibigan ko. Kaya kailangan ko na munang umalis. Sinye, Sumama ka sa kanya, pero ate, sumunod ka na lang sa akin. sa pag-alis nyo, baka sakaling malaman mo na rin ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Hahaha. Tita, anong nangyari sa kanya? Nagpatawag na ako ng napakaraming doktor mula rito sa Jiangshen. Pero walang sinuman sa kanila ang nakaalam kung anong sakit ang dumapo kay Xiao Qiu. Lindsay, paano na lang ako kung may mangyaring masama kay Xiao Qiu? Wala pong mangyayaring masama sa kanya, tita. Gagaling po si Xiao Qiu. Chen Xingye, alam kong magaling ka sa mga ganito. Bilisan mo, tingnan mo kung anong nangyari at iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala. Mamamatay. Bitawan mo siya. Ang pagnanakaw ng buhay mula sa ibang tao, para lang maging mas malakas ang sarili, ay isa pa rin palang mahikang nag-exist hanggang ngayon. Ano nang ginagawa mo?
Inililigtas ko siya. May 1 oras na lang ang natitira sa buhay niya ngayon. Kung hindi ka tatabiryan, huwag mo akong sisisihin kung mamamatay man siya. 1 oras na lang ang buhay niya. Dahil sa ngayon, may isang misteryosong puwersa na unti-unting sumisipsip sa lakas at buhay niya. At mas bumilis pa ito kaysa kanina. Sa loob ng 1 oras, tuluyan nang mauubos ang natitirang buhay sa kanya. Paano na ngayon yan? Hindi ko pa alam kung saan nanggagaling ang puwersang ito. At dahil na rin sa masama ang kalagayan niya ngayon, hindi ko maaaring tanggalin ng direkta ang sumpa sa pamamagitan ng mahika. Sa ngayon, isa lang ang pwede nating gawin. Ano naman yon, kamatayan? Anong ibig mong sabihin? Kailangan niyang magpanggap na patay. Tapos obserbahan ko ang puwersang ito sa kung ano ang susunod nitong gagawin. Para mahanap natin ang totoong may gawa nito. Chen Xing, siguraduhin mo lang na mapapagaling mo si Xiao Q. Dahil kung hindi, hindi rin kita mapapatawad. Xiao Q, huwag kang gumalaw. Hindi maganda to, anong nangyayari? Boss, wala na pong reaksyon. Nasira na, patay na siya. Mabuti naman kung ganoon. Sapat na ang naipon nating enerhiya ng buhay. Tamang-tama lang para tuluyan ng mapalakas ang ating kapangyarihan. Siya na rin ang ating pang-siyam na babaeng isinilang ng ika-1 ng Enero. Kaya pasok siya sa lahat ng mga kondisyon. Boss, ititigil ko na po ang spell ngayon din. Teka, hindi pa tapos ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, may tumutulong sa kanya ngayon para makatakas. Ha? Pagpapanggap na patay? Sa palagay niyo ba'y maluloko nito ang yiling aray natin? Tama po kayo, boss, pinigilan niyo akong ihinto ang spell kanina. Ibig sabihin ba nito, gusto niyo pa ring higupin ang natitira niyang buhay? Kung titigil tayo ngayon, hindi magiging sapat ang buhay na nakuha natin. Kapag nabigo tayo rito, babalik tayo sa umpisa. Kaya kailangan nating magtagumpay dito, naiintindihan mo ba? Siguradong nasa bahay ng babaeng iyon ang may gawa ng spell na yan. Pupunta na ako para tapusin ang buhay niya. Wang Jun, ako na ang bahalang magsimula ulit ng spell. Kapag nangyari iyon, hindi na tatalab ang pagpapanggap niya na patay. At kapag nagtagumpay tayo, madali na ring patayin ang sinumang tumutulong sa kanya. Yeah. Si Xiao Q ay dapat nang mamatay ngayon. Kahit pa ang hari ng kalangitan ay hindi na siya maililigtas. Ang galing niyo naman. Aba, syempre, magaling talaga ako. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Lalo na't hindi pa natin siya nakakaharap ng formal. Kaya hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Habulin natin. Nandito na ako. Malapit niyo nang malaman kung gaano ako kalakas. Ako si Chen Xing. At ako rin ang kalaban na pinag-usapan niyo lang kanina. Chen ang apelyido mo. Ang pamilya Chen ng Jiangcheng na nasira noon. Nabalitaan nga nilang nakatakas ang kaisa-isang anak ng pamilya Chen. Ibig sabihin ba nito, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chen? Tama ka, pero bakit alam nyo? Ang sumpang nagpabagsak sa pamilya namin noon. Master Chen, hindi po talaga namin alam na kayo pala yan. Kung alam lang namin, hindi namin sasaktan ang babaeng yon. Oo po, wala po talaga kaming alam. Patawarin po ninyo kami. Pasensya na po. Siguradong alam niyo ang totoong nangyari sa pamilya Chen noon. Master Chen, sinunod lang po namin ang utos ng iba na saktan ang pamilya Chen. Tungkol naman sa pagbagsak ng pamilya Chen noon, wala po talaga kaming alam doon. Kung ganoon, sabihin niyo sa akin. Sino ang nag-utos sa inyong gamitin ang sumpang iyon? Sino ba talaga? Ay. Boss, ang pamilya Li po. Ang pinuno ng pamilya Li, si Li Dashan. Hay. Kapag masyado kang maraming ginawang kasamaan, parurusahan ka rin ng langit balang araw.
Ayos ka lang ba? Nagising lang saglit si Xiao Q kanina. Nagwala ng kaunti tapos hinimatay ulit, ayos lang po ako. Ayos lang din po siya. Naayos ko na ang problema niya. Huwag po kayong mag-alala, tita, siya ay magigising din maya-maya. May 10 milyon sa card na ito. English Chen, tanggapin mo na po sana ito. Anong kalokohan yan? Hindi pa nga nagigising si Shenkyu. Gusto mo na agad kunin ang pera. Mama, ang modus siguro ng lalaking ito ay magpanggap na. Pagod na pagod at pawis na pawis para kaawaan. Hindi mo dapat ibigay sa kanya ang perang yan. Sumusobra ka na. Iniligtas niya ang buhay ng kapatid mo. Anong iniligtas? Kayo lang namang mga uto-utong babae ang maniniwala dyan. Ay. Ay. Bakit ang sakit at ang kati? Yeah. Ay. May ginawa ka sa akin, no? Malalagot ka sa akin, tita. Tapos na po ang problema niya, kaya mauuna na ako. Si Raulo. Aalis ka pagkatapos mo akong saktan. Mga tauhan, patayin niyo siya, tigil. Ako ang masusunod dito. Kunin niyo ang buhay niya. Ako ang masusunod dito. Kunin niyo ang buhay niya. Tigil! Siya Q, gising ka na. Mabuti naman, mama, ayos lang ako. Gising ka na nga talaga. Bakit, Shen yan, buhay pa ako. Kaya hindi mapupunta sa'yo ang pagiging tagapagmana ng pamilya Shen. Nadismaya ka ba? Babayaran mo ang pagmamaliit mo sa tagapagligtas ko. Shenkyu, humanda ka sa akin. Ako pa rin ang magiging pinuno ng pamilya sa huli. Teka lang po, Master. Kanina po kasi, kahit hindi ako magising-gising, nararamdaman ko pong gumamit kayo ng suankin na medikal na mahika. Kung hindi po dahil sa inyo, malamang ay matagal na akong patay. Wala yon. Kaibigan ka ni Lincia. Iniligtas lang kita dahil hiniling iyon sa akin ni Lincia. Magpasalamat ka sa kanya. Gumawa ka ng malaking pabor para iligtas si Xiao Q. Tapos sasabihin mong hindi mo ako gusto. Hay. Tita, wala na po ang sumpang sumapi sa kanya. Basta't ipagpatuloy niyo lang ang paggawa ng kabutihan. Siguradong papalarin pa rin ang pamilya Shen sa susunod na mga taon. Salamat po sa paalala. Mula ngayon, mas magiging matulungin pa ako sa iba. Makakaasa po kayo, tita. Tapos na po tayo rito. Mauna na po ako, paalam. Aalis na rin po ako. Sige na, kailangan ko na ring umuwi. Gawin mo na rin kung ano man ang gusto mo. Aalis ka na lang ng ganon, bakit? Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Hindi lahat ng tao ay kagaya mo, miss. Na walang ginagawa at nag-enjoy lang araw-araw. Kailangan ko pang bumalik para mamasada at kumita ng pera. Kung hindi, paano ako makakabili ng gamot para sa ate ko? Bibigyan kita ng 1 milyon, samahan mo ako ngayong araw. Aba, kailangan ko ngang pag-isipan yan. Kasi naman pagkasama kita, paniguradong araw-araw lang din akong mapapasama sa gulo. Tama, di ba? Sunod-sunod na gulo, Chen Xing. Naibigay ko na sa'yo ang pinakamahalagang bagay sa akin. Wala rin akong matatakbuhan sa kumpanya. Gusto ko lang namang tulungan mo ako. Tigilan mo yan, hinding-hindi ako magtatrabaho roon. Wala ring silbi ang pagpapaawa mo sa akin. Rerepresentahan ko ang kumpanya namin para sa isang event. At may nagngangalang Litian doon. Na ginagamit ang kapangyarihan ng pamilya Li para mambastos. Gusto kong magpanggap kang nobyo ko. Para tulungan akong ayusin ang bagay na ito. Si Li Chen. Kilala mo ba si Li Dashan? Tatay ni Litian si Li Dashan. Bakit mo naman naitanong yan, ah? Wala lang sasamahan kita sa event na yon. Totoo ba? Tara na. Hindi ba't yon ang anak ng pamilya Lin na si Lincia?
Mas maganda nga siya sa personal kaysa sa mga bali-balita. Napakaganda niya. Kaya pala maging si Young Master Zhang. At maging ang Young Master ng pamilya Li ay nabaliw sa kanya. Kung pwedeng makatulong ang pamilya Lin sa pamilya Zhang, siguradong aangat sila mula sa pagiging pangalawang antas na pamilya papunta sa pinakamataas. Nakakainggit naman. Teka, sino naman yung lalaking kasama niya? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Lincia, napakaganda mo talaga. Bagay na bagay talaga tayo. Litian, wala ka talagang hiya. Rumespeto ka naman. Lincia, gusto mo bang malaman kung gaano ako kabigat ha? Hihintayin kita sa hotel mamayang gabi. Magpaliwanagan tayong dalawa ng malaman mo. Hahaha, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Huwag mo na akong pangguguluhin. Bukod sa akin, sino pa ba ang babagay sa'yo? Lincia, hindi ba't ayaw mong pakasalan si Zhang Yian? Kapag pinakasalan mo ako, malulutas ang lahat ng iyon, di ba? Wala ka namang ibang ginawa kundi ang mang-api. Ano pa bang silbi mo? Tama. Umaasa lang ako sa pamilya Li. Hanggat nagustuhan ng pamilya namin ang isang bagay, dapat mapapunta ito sa pamilya namin. Lincia, binabalaan na kita. At huwag mo na akong inisin lumayas ka. Huwag kang padalos-dalos. Dahil ipinaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Magtiwala ka lang sa akin. Sino ka ba? Saan namang lupalop galing ang pulubing to? Ang lakas ng loob mong makialam sa negosyo ko. Aba, sinusubukan mo talaga ako ha? Ipapakita ko sa iyo ngayon din kung ano ang kahihinatnan mo sa pagbangga sa akin. Pasensya na ha. Hindi ko kilala ang pamilyang pinagmamalaki mo. Hahaha, ang kamay na ito ang ginamit niya sa pagpalo sa akin. Putulin niyo ang kamay na yan. May isa pa akong sampal na natitira, gusto mo ba? Baozi, tapusin mo na siya. Putulin niyo ang mga kamay at paa niya at ipakain sa mga isda sa dagat. Hubarin mo yan. Itapon sa dagat, haha. Mukhang kinalaban nitong bata ang maling tao ah. Nabalitaan kong boxing champion ang bodyguard na yan. Napakalakas niyang sumuntok. Kapag nagsimula na siyang umatake, siguradong babalian ka ng buto o masusugatan. Sinye, mag-ingat ka. Isa siyang Muay Thai master. Huwag kang mag-alala. Maging anong klaseng martial arts pa yan? Hindi ito tatalo sa Chinese Kung Fu natin. Manood ka lang. Hindi ko na kailangang gamitin pa ang mga kamay ko. Bata, ihahatid na kita sa kamatayan mo. Anong mahika ang ginagamit mo ha? Napakayabang mo. Grabe, ang lakas naman niya. Isa ba yung mahika? Ang galing niya. May ibubuga nga ang batang ito. Eh anong gagawin mo sa akin? Huwag kang lalapit, binabalaan kita. Sinong binabalaan mo? Hindi kita papatulan ngayon. Isipin mo na lang na kaibigan na tayo. Kaibigan, karapat-dapat ka ba doon? Tawagin mo ang tatay mo para makausap ko. Ikaw. Wala talaga siyang hiya. Buti nga sa'yo. Papa. Haha. Tara na, umalis na tayo. Anong sabi niya? Napakalakas naman niya. Sino ba siya? Kilala mo ba? Chen Xing hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Nabalitaan ko kasing, si Li Dashan ay laging may kasamang bihasang Taoist master saan man siya pumunta. Kapag dumating siya, hindi na tayo makakaalis pa. Umalis ka na ngayon din. May pagkakataon ka pang tumakas ngayon. Ganoon pala siya mag-alala sa akin. Sana hindi na lang pala kita isinama para tulungan ako. Nadadamay ka tuloy sa gulo ko, kaya mauna ka na. Hindi rin naman nila ako sasaktan kaya ako na lang ang haharap sa kanila. Titignan natin kung may alis. Papa, ang lalaking yan, tingnan niyo po kung anong ginawa niya sa akin. Dapat niyo siyang parusahan. Napakalakas ng loob niyo ah.
Hulihin niyo siya para sa akin. Paghingiin niyo siya ng tawad sa anak ko. At kapag tapos na, tadtarin niyo ang katawan niya at ipakain sa aso. Sino kayo sa akala niyo para saktan ako? Haha. Anong pagkakataon ito? Kahanga-hanga nga naman. Hindi ko inakalang may ibubuga pala siya. Boss Lee, huwag kayong mag-alala, sisiw lang sa akin ang lalaking yan. Tatapusin ko na siya ngayon. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gumapang ka papunta sa yaong master namin at lumuhod ng 200 beses. At papatayin kita ng buo ang bangkay mo, tanda. Kung buhay ka pa rin sa ganyang edad, paano naman kaya ako matatalo? Hahaha. Mukhang ayaw mo sa pagkakataong inaalok ko, ha. Hindi ko kailangan yan. Dahil hindi ako ang pipili. At ako ang magpapasya. Tanggapin mo to. Bakit? Hindi mo na ba kaya, ha? Pwes, ako naman. Lauyang. Lidasyan, di ba't gusto mong putol-putulin ang katawan ko? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin. At ikaw rin, di ba't napakayabang mo lang kanina? Ipagpatuloy mo pa. Hindi na po. Ako po dapat ang luluhod sa inyo ng 200 beses. Nagkamali po ako, patawarin niyo ako. Kanina, hinawakan mo ang kamay ni Lincia, di ba? Pumunta ka at humingi sa kanya ng tawad. Sino ka ba, ha? Tingnan mo. Patawarin mo po ako, Miss Lin. Kasalanan ko po talaga lahat kaya maawa po kayo sa akin. Suko na po ako. Maawa po kayo sa akin. Ang Lincia na to, nakakatuwa pa rin talaga. Gumawa ka ng paraan para madala siya rito. Masusunod po. Hello, Lincia. Saan ka pumunta? Bumalik ka na rito agad. May nangyari kasi sa bahay, kailangan ko nang umuwi. Mamatay ka sa inis. Hahaha. Makinig kayong lahat. May aayusin lang kaming usapan ng mag-amang Lee. Kaya kung wala rin naman kayong gagawin. May kailangan pa pala akong asikasuhin. Mauuna na po ako. Nakalimutan ko, may meeting pa nga pala sa kumpanya. Babalik na po ako sa kumpanya. Tayo na. Bilis, Lidasyan. Oras na para pagbayarin kita sa mga ginawa mo. Bakit mo gustong saktan ang pamilya, Liha? May matindi ba tayong alitan noon pa? Buksan mo ang mga mata mo, Lidasyan. At tingnan mong maigi kung sino ako. Natatandaan mo pa ba ang malaking sunog na nangyari 10 taon na ang nakaraan? Naalala mo pa ba ang pamilya Chen na pinapatay mo noon? 10 taon na ang nakalipas. Inapakan mo ang lahat ng nagkalat na bangkay ng pamilya namin. Para lang maging makapangyarihan at mayaman. Ikaw. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chen na nawawala. Hindi, paano nangyari yan? Hindi ba't namatay ka na sa loob ng malaking sunog na yon? Ako si Chen Xing. At hindi lang ako basta nakaligtas. Isa na rin akong tao na may mataas na kultibasyon. Master Chen, parang awan niyo na po, huwag niyo po akong patayin. Master Chen, patawarin niyo po ako. Wala po akong kinalaman sa nangyari sa pamilya niyo dati. Walang katapusan ang langit at lupa. Anong gagawin mo sa akin? Hindi mo ba gustong makita? Ang lahat ng mga taong pinaslang mo noong mga nakaraang taon, ha? Lidasyan, alam mo ba ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan? Hahaha. Opo, inaamin ko na. Master Chen, nagkamali ako, patawarin mo ako. Sana hindi ko na lang ginawa sa inyo yon. Master Chen, kaawaan niyo po ako at huwag niyo po akong patayin. Hahaha. Huwag kayong lumapit.
Parang awan nyo na, huwag nyo na akong guluhin. Napakatamis naman ng pagmamahalan ng mag-amang ito. Pero kapag nandyan na ang kamatayan, tumatakbo na palayo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Labag sa batas ang pagpatay. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera at ari-arian namin. Patawarin mo po ako, haha, sa pera mo. Hindi ko gustong kunin puno ng dugo ang bawat barya niyan. Natatakot din akong baka multuhin ako ng mga pinaslang nyo kapag ginamit ko yan. Anong ginagawa mo? Master Chen, patawarin mo po ako. Kapag pinatay mo ako, makukulong ka. Matanda na ako at napakabata mo pa. Kaya huwag mo nang idawit ang buhay mo dito. Huwag po kayong mag-alala, Master Chen. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng maaga. Salamat po, Master Chen. Ipapadama ko sa iyo kung ano ang impyerno habang buhay ka. Anong ginawa mo sa akin? Siyempre, binigyan lang naman kita ng napakagandang regalo. Ang sinumang tinamaan ng sumpang ito, ay makikitang unti-unting nabubulok ang buong katawan niya. At saka mamamatay ng tuluyan. Anong sinabi mo? Hahaha, anong problema? Natatakot ka na ba ngayon ha? Kung ganoon bakit kayong masasamang tao? Ay hindi kinakabahan habang pumapatay ha? Anong ginawa mo sa papa ko? Masyadong maraming kasamaan ang nagawa ng papa mo. Kaya inaalok ko lang na asikasuhin ng mga multong iyon ang buhay niya. Kaya tinulungan ko siya at binuksan ko ang ikatlong mata niya. Alagaan mong maigi ang papa mo. Bata, gusto mo bang buksan ko rin ang ikatlong mata mo? Para makakita ka rin ng multo sa paligid mo. Wala akong kinalaman doon. Siya lang ang may gawa noon at nadamay lang ako. Palampasin niyo na po ako. Wala talaga akong alam, pagbabayaran ng anak ang utang ng kanyang ama. Dahil nilubos mo ang mga karangyaang nakuha ng papa mo sa kasamaan. Dapat lang na bilang anak ay panagutan mo rin ang kasalanan niya. Sunog, may sunog. Hahaha. Miss Lin, ano na naman ba ang gusto mong gawin ko ha? Chen Xinye, gusto mo bang iligtas si Lincia? Pumunta ka sa lumang pabrika ng bakal. Kung may balak kang tumawag ng pulis, sinisiguro kong ibahin ko ang mukha ng babaeng ito. Zhang Yian ang pamilyang Zhang. Boss Zhang, pinagplanuhan niyo itong dalawa ng tito ko, di ba? Naku, Napakatalino mo talaga at iyon ang pinakagusto ko sa'yo. mga wala talaga kayong hiya. Kayong mga isinumpa ng lupa, pakawalan niyo ako. Ang pamilya Lin ay malaki ang pangangailangan sa pera ngayon. Pwede ko naman kayong tulungan. Pero syempre, may kapalit din dapat ito. Kailangan niyo rin akong tulungan pabalik. Ang kapal mo naman. Hindi kailangan ng pamilya ko. Ang tulong mo. Alam mo ba? Ang pinakagusto ko sa mga babae ay yung nagmamataray at lumalaban. Gusto kong maging babae kita. Manigas ka, kahit patayin mo pa ako, hindi ako magpapakasal sa'yo. Talaga lang ha, tingnan mong mabuti. Napapalibutan ka ng mga tauhan ko rito. Kaya hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gusto kong mangyari. Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo ha? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Titikman na kita ngayon. Kapag ginalaw mo talaga ako, sisiguraduhin ng pamilya namin na magbabayad ka ng malaki. Nakakatawa ako ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Kahit gumapang ka pa riyan para makatakas, hindi iyon mangyayari. Bastardong Zhang. Sinasabi ko sa'yo, paparating na si Chen Xingye ngayon din. Talaga ba? Pues, titignan natin kung sino ang mas mabilis sa aming dalawa. Napakalakas makipaglaban ni Chen Xingye. Kapag sinaktan mo ako, hindi kanya palalampasin. Kalokohan, sino ba nang naglakas loob na kalabanin ako, ha? Titignan ko muna kung magagawa pa niya yon sa ganda kong ito. Huwag kang mag-alala, magiging maingat ako. Sino namang sumira sa maganda kong oras ha? Chen Xingye.
Mukhang may ibubuga ka ah. Nandito lang ako para kunin si Lincia. Kung pinipigilan mo man ako, huwag mo akong sisisihin sa mangyayari. Alam mo ba kung sinong kinakalaban mo? Sa oras na maisip kong patayin kang hayop ka, hindi ko na kailangang dumipa ang mga kamay ko. Siguradong mamatay ka na at hindi mo naabutin ang sikat ng araw bukas. Teka, pag-isipan ko. Ang huling taong nagsalita ng ganyan sa akin ay tuluyan ng nabaliw ngayon. Kaya kung ayaw mong mapagaya sa kanya, lumayas ka na rito bago pa ako tuluyang magalit. At may gana ka pang yabangan ako ng ganyan ha. Ha! Haha. Tumawag kayo ng tao. Tawagin niyo silang lahat para patayin ang taong ito. Lincia. Ngayon ay maaari mo nang gawin sa lalaking to kung anong gusto mo. Tapusin mo siya. Para hindi na siya makagawa pa ng kasamaan kahit kailan. Lincia, mag-isip ka muna bago ka kumilos. Nakaasa pa rin ang pamilya niyo sa pamilya ko. Kahit na hindi kita masaktan ngayon, kaya kong pabagsakin ang pamilya Lin. Nagawa mo pa talaga akong pagbantaan gayong naghihingalo ka na riyan. Isang malaking gulo lang ang idinulot mo. Napakasama mo. Parehas tayong babae. Kaya bakit mo kailangan gawin yon sa akin? Hindi ka karapat-dapat para rito. Boss Wang. Hindi ko inakala. Naglabas na ako ng balita noong una pa lang. Ngayon, kaya mo pa bang magyabang sa akin, ha? Zhang Chu, sugurin niyo siya, ang lalaking ito. Ang lakas ng loob niyong saktan ang Young Master. Iwan niyo ang mga buhay niyo rito. Talagang nag-uunahan pa silang mamatay isa-isa. 他们这群真该死！我们走。 Hindi maaari to. Binugbog ako ng nobyo mo. Kaya sinaktan ka niya. Kaya magpadala ka ng tao para patayin siya. Ang pangalan niya ay Chen Xing eh. Sige, mag-uutos ako ng papatay sa kanya ngayon din. Chen Xing eh, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Ayos lang yon, magkaibigan naman tayo eh. Ngayong tapos na ang problema mo. Aalis na muna ako para mamasada ulit. Nakakainis ka talaga. Hayaan mo na nga. Sa sobrang pagmamadali mong pumunta rito, siguradong hindi ka pa kumakain, no? Tara na, ililibre na kita. Miss Lin, palagi na kitang tinatanggihan. Kaya bakit naging maganda pa rin ang timpla ng mood mo sa akin? Umamin ka nga. In love ka ba talaga sa akin ha? Baliw na ako sa'yo. Bakit? Hindi ba pwede ha? Isa lang akong hamak na driver. At isa ka namang ginang ng pamilya. Hindi talaga tayo bagay. Kaya huwag mo nang pilitin pang ibigin ako. Bahala ka kung ayaw mong kumain, hindi rin naman kita pipilitin. Teka, hindi naman sa ganoon. Nagbibiro lang ako eh, bakit mo naman sineryoso ng masyado? Sige na umalis na tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Masyadong malayo ang lumalabas sa bibig mo sa totoong nararamdaman mo. Hay, ang isang tao ay mahirap nang magbago kapag iyon na ang kinasanayan niya. Ganito na talaga ako simula pa noon. Kaya kung ikukumpara mo ako sa mga taong madalas mong nakakahalubilo, magkaiba kami. Ikaw ulit. Chen Xing, Lincia. Pipigilan ko ang pagdurugo mo. Marunong ka bang magmaneho ha? Bilis, iligtas niyo siya.
Lincia, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, please. 夕颜， 8. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Lincia. Hindi mo rin kailangang sisihin ang sarili mo. Uminom ka muna ng tubig para kumalma ka ate, ako. Iniisip ko lang kasi, na kung nalaman ko lang agad na may mali sa kotsing iyon, at naitulak ko siya palayo. Hindi sana nangyari sa kanya to. Lahat ng mga bagay at nangyayari rito sa mundo ay pinagpasyahan na ng tadhana noon pa man. Pero, ako naman talaga ang babanggain ng kotsing iyon eh. At si Lincia, sinalo niya yon para sa akin. Naisip mo rin ba minsan kung bakit ka pinoprotektahan ni Lincia? At kung bakit ganyan na lang ang panghihinayang mo at sinisisi mo ang sarili mo? May tadhana kayong dalawa na kailangan nyo pang tapusin. Sinabi ko na sa'yo noon pa, na ikaw lang mismo ang pumipigil sa sarili mong aminin ang totoo mong nararamdaman. 8. Pero may matinding galit pa akong kailangang ipaghiganti. Marami pa akong bagay na. May mga bagay na dahil lang sa kalungkutan. Kaya nakakulong ang puso mo. Pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Hindi naman hadlang sa paghihiganti mo ang makasama si Lincia. Naiintindihan ko na ate. Pagkatapos na nangyaring ito, sana malinaw na sa'yo na isang mabuting babae si Lincia. Mahal ka niya. Dapat mo siyang tratuhin ng maayos mula ngayon. Huwag mo na siyang susungitan tulad ng dati. Ate, sa tingin mo ba itong Jiangsheng? Kung mababawasan ang mga masasamang tao rito, magiging mas maayos kaya ito? Basta't wala kang gagawing masama. Suportado kita. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ako na ang bahalang magbantay kay Lincia. Sige na. Doktor, kumusta po ang operasyon? Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na siya sa panganib. Ililipat na rin siya sa kwarto maya-maya. Maraming salamat po, Doktor. Nag-abala po kayo. Gising ka na. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas ka na sa panganib. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala naman po. Mabuti kung ganoon susuriin muna kita pagkatapos ng operasyon. Maaari bang lumabas muna ang mga lalaki? Maghihintay lang ako sa labas. Tawagin mo ako kapag kailangan mo ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Iho, muntik nang hindi kinaya ng asawa mo ang operasyon. Hindi masasabing ayos lang iyon. Sa susunod, huwag mong hayaang masugatan ng ganyan ang asawa mo. Ano, ang galing kong umarte, no? Takot ka lang naman pala sa dugo. Pinagpanggap mo pa akong malala ang sakit. Ililibre mo ako ng pagkain ha. Sige na, hindi mo kasi naiintindihan. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi ganoon kalala tulad ng sinabi ng doktor. Gagaling din ito pagkalipas ng ilang araw. Akala ko noon,
Magiging magulo ang buhay ko kapag kasama kita. Pero ngayon, mukhang ako pa yata ang nagdadala ng gulo. Wala na ring halaga ang mga nangyari noon. Chen Xingyi, Tayo, hanggang dito na lang. Lagi kitang kinukulit noon para tulungan ako. Pero ngayon, ako naman ang tumulong sa'yo. Patas na tayo ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. bakit mo naman sinasabi yan? Sabi nila kapag nasa bingit na ng kamatayan. Nagiging maliit na bagay na lang ang lahat. Ganoon din sa akin. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, marami akong naintindihan. Hindi maaaring pilitin ang pag-ibig. At saka, wala rin namang namamagitan sa atin. Sawa na rin ako sa larong ito. Kaya pakakawalan na kita ngayon. Ibibigay ko na ang kalayaan mo. Pero Linsia, pagkatapos ng nangyari sa pamilya Lin at Zhang, alam na ng buong mundo ang tungkol sa atin. Hindi ka ba natatakot na baka wala nang maging nobyo sa'yo? Wala ka na roon. Ang huling hantungan ng mga anak sa aming pamilya ay walang iba kundi kasal sa negosyo. Wala nang bukas para sa ating dalawa. Napapagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Mauna ka na. CJ, dahil yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko ang gusto mo. Ikaw, magpahinga ka ng mabuti. Babalikan kita para samahan sa susunod. Chen Xingye, nandito na tayo sa puntong ito. Pero ayaw mo pa rin akong piliin. Mukhang ang pagbitaw ko ang pinakamagandang desisyon para sa atin. Kuya, nabalitaan kong lalabas na raw ng ospital si Binibining Lin. Pero hindi pa siya tuluyang magaling. Hindi mo ba siya bibisitahin? Paano mo nalaman? Heh. Sekreto, hindi ko sasabihin. Tumigil ka nga, kumain ka na lang at huwag ka nang makialam. Ayaw niya akong makita. Kaya ayoko ring ipilit ang sarili ko. Bakit ka nandito? Paano kang? Kalmado pa rin ngayon. Bakit? Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang? Di ba magaling kang manghula? Hindi mo ba nakita kung anong mangyayari sa pamilya Lin ngayon? Walang kinalaman sa akin ang pamilya Lin. At ayoko ring manghula tungkol doon. Hindi mo ba talaga alam? Ngayong araw mamanhikan si Zhang Yian sa pamilya Lin. Walang kinalaman sa akin kung mamanhikan man siya sa kanila. Chen Xingye, bulag na nga ang mga mata mo, pati puso mo bulag din. Huwag mong sabihin, hindi mo nararamdamang tapat sa iyo si Linsia. Siya ang nakipaghiwalay. Ginalang ko lang ang desisyon niya. Chen Xingye, siraulo ka talaga. Bulag ka ba talaga para hindi mo maramdaman? Iba ang sinasabi ni Linsia sa totoong nararamdaman niya. Sa ganyang ugali mo. Nagustuhan ka pa ni Xiaxia, manhid. Kung ganoon, sinadya niya yon. Siyempre, noong una, gusto ka lang niyang paibigin. Pero napag-isip-isip niyang, palagi ka na lang nalalagay sa panganib ng dahil sa kanya. Ayaw na niyang maging pabigat sa'yo. Pero sigurado akong mahal ka niya sa puso niya. Alam mo ba iyon ha? Tanga talaga.
Paano naman siya magiging pabigat sa akin? Susugod ako para agawin ang nobya ko. Ginoong Lin. Nandito na po si Senyorito Zhang hahaha. Ito nga pala ang mga pampalakas na dala ko pa mula sa ibang bansa. At may mga regalo rin para sa'yo. Maliit na sugat lang ito. Hindi na kailangang mag-alala pa ng ganito si Senyorito Zhang. Pwede mo na yang bawiin at iwi. Magiging magkapamilya na rin naman tayo. Hindi mo na kailangang mahiya. Nakulin siya, ngayon na ang engagement party niyo ni Senyorito Zhang. Tignan mo kung gaano kanya kamahal. Isang malaking swerte na makasal ka sa kanya. Marami ang naghahangad na mapunta sa pwesto mo. Isinumpa niya ako dati tapos kinidnap pa para pilitin ako. Kailan ko sinabing pakakasalan ko siya? Ano bang pinagsasasabi mo riyan, Lincia? Ang pamilya at negosyo ni Senyorito Zhang ay higit na mas maganda kaysa sa atin. Ang pagpapakasal sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Binabalaan kita ha. Wala ang papa mo rito. Kaya ayusin mo yang pag-ugali mo. Ako ang magpapasya kung sino ang pakakasalan ko. At hindi niyo na problema yon. Ay, Zhang Yian, may nobyo na ako kaya pwede ka nang umalis. anong kalokohan yang sinasabi mo sa harap ni Senyorito Zhang? Dapat kang ma-engage sa kanya ngayong araw. Haha, pasensya na po kayo, Senyorito Zhang. Nagbibiro lang po si Lincia kanina. Huwag niyo na po sanang masamain, hahaha, wala yon. Magiging asawa ko rin naman si Lincia. Kaya dapat ko siyang unawain at mahalin. Wala po yon, opo, Zhang Yian. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Umalis ka na rito, Lincia. Maghintay ka lang. Lincia, sumusobra ka na. Alam mo ang mga ginawa mo noon. Pero gusto ka pa ring pakasalan ni Senyorito Zhang. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Tumahimik ka na. At saka itong bagay na ito ay parehong makakabuti sa iyo at sa pamilya natin. Hindi niyo na kailangang pakialaman ang buhay ko. Mukhang hindi yata paborito si Binibining Lin. Bakit, hindi niyo ba ito pinag-usapan muna? O sinasadya niyo lang ipahiya ang senyorito namin? Naku, hindi po. Masaya pa nga po kaming lahat para rito. Binabalaan kita ah. Kapag hindi ka sumunod, malalagot ka sa akin. Pasensya na po kayo, Mayordomo Zhang. Itong batang ito kasi, matigas na ang ulo mula pagkabata. Sana ay mapatawad niyo po siya. Matagal nang napagkasunduan ng dalawang pamilya ang kasal na ito. Wala kang karapatang tumanggi. Dahil kung hindi, paparusahan ka ng pamilya. Desisyon ba talaga ito ng pamilya? O para lang sa pansariling interes niyo ha? Gusto niyo lang namang kumapit sa yaman ng pamilya Zhang. Kaya niyo ginagawa ang kasal na ito. Bastos, ganyan ka ba makipag-usap sa mas nakatatanda sa'yo? Tuturuan kita ng magandang asal na yon din. Sino ka para disiplinahin ako? Sabihin mo sa akin. Kahit patayin mo pa ako ngayon, hindi ako magpapakasal sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Sa panahon ba ngayon, nagbebenta pa rin kayo ng anak? Chen Xingyi, Anong nangyayari rito? Patay na ba ang mga tao sa labas? Bakit nakapasok ang manlolokong iyan? At pinapasok niyo pa? Chen Xingyi, umalis ka na. Pumunta ako rito para itanan ang nobya ko. Si Raulo. Isang pulubi lang na nanggaling kung saan. Pulubi. May lakas ng loob na pangarapin ang anak ng pamilya Lin. Masyado kang ambisyoso. Nanaginip ka ng gising. Nagmamahalan kaming dalawa ni Lincia.
Tapat kami sa isa't isa. Sino ka ba sa akala mo? Ikaw din eh. Ngayon, sa pamilya Lin. Ako ang masusunod. Makapangyarihan ang pamilya Zhang. Ang pagpapakasal ni Lin Xia kay Senyorito Zhang ay isang napakalaking swerte na kailanman ay hindi niya mararanasan ulit. Sino ka ba sa akala mo ha? At inagaw mo pa siya kay Senyorito Zhang. Chen Xinye, sinasabi ko sa'yo. Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang naghahari. Anong panama mo sa akin? Magaling ka ngang makipaglaban pero kaya ko pa ring agawin ang babae mo. Papahirapan ko siya ng labis. Tumahimik nga kayong lahat. Akong si Lin Xia ay magpapakasal lamang kay Chen Xinye. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ikaw ang masusunod na yung araw. Sa tingin mo ba dahil mas nakatatanda ka? Kaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Kapag hindi ka tumigil, papatayin kita. Sa tingin mo ba kaya mong saktan si Chen Xinye? Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Patayin niyo siya. Sinaktan mo ako. Eh ano naman? Akong si Chen Xinye ay iniiwan ko ang mga salitang ito. Kapag may nanakit kay Lin Xia, pagbabayaran niya ito ng malaki. Lin Xia, ang ganitong pamilya na puro kapangyarihan lang ang iniisip kaysa sa nararamdaman mo. Mas mabuti pang lisanin mo na. Tara na, umuwi na tayo, ako na ang bahala sa'yo. CJ, Tigil. Zhang, nakalimutan pala kita. Makinig kang mabuti. Si Lin Xia ay babae ko na ngayon. Lumayo kayo sa kanya. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang magiging kahihinatnan mo. Chen Xinye, ang lakas ng loob mong magyabang sa akin na. Anong tinatayo-tayo niyo pa riyan? Bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay. Sa tingin niyo ba kaya niyo akong pigilan? Sa tingin ko, Zhang, isa ka lang taong umaasa sa yaman at kapangyarihan ng pamilya. Wala kang silbi. At ang lakas pa ng loob mong magyabang sa harapan ko. Chen Xinye, lapastangan ka. Wala kang alam sa pinapasok mo. At minamaliit mo pa si Senyorito Zhang. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa kanya. Tanga. Kapag ginamit mo pa ulit ang babae ko para sa kapangyarihan nyo, huwag nyo akong sisisihin kung saktan ko kayo. Chen Xinye, masyado kang mayabang. Gusto mong protektahan siya ngayon at umalis, no? Titignan ko kung makakaalis na kayo. Sa tingin mo ba ubra ang mga walang kwenta mong bodyguard? Nakakatawa ka talaga. Chen Xinye, umalis ka na. Huwag mo na akong isipin, Lin Xia, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Anong hinihintay niyo pa? Patayin niyo siya. Ako ang mananagot. Aray. Ay. Kung lalaban kayo, bilisan nyo na. Wala akong oras makipaglaro sa inyo. Paano nangyari yan? Walang hiya ka. Kinalaban mo ang pamilya Zhang. Papatayin kita ngayon din. Zhang, itong mga walang kwentang tulang ang dinala mo. Nakakaawa ka naman. Sa susunod maghanap ka ng kaya akong labanan. Para hindi nasasayang ang oras ko. Nakakainis.
Chen Xingye, maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Tatakas ka. Anong gusto mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, ako ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Kapag sinaktan mo ako, hindi ka mapapatawad ng pamilya Zhang. Ngayon, natatakot ka na. Masyado kang madumi. Chen Xingye, hindi mo siya pwedeng patayin. Siya ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Kung mamamatay siya rito, tuluyang magagalit ang pamilya Zhang sa atin. Mamamatay tayong lahat kapag nangyari yon. Chen Xingyi, kapag pinatay mo siya, mas lalo lang lalaki ang gulo. Nagmamakaawa ako sa'yo, Chen Xingye. Basta huwag mo lang siyang saktan. Ikaw na ang masusunod sa pamilya Lin. Hinding-hindi ko napipigilan ang relasyon niyo ni Lin Xia. Baliw ka. Ang lakas ng loob mong saktan si Senyorito Zhang. Hindi ka palalampasin ng pamilya Zhang. Sa oras na kumilos ang kapangyarihan ng pamilya Zhang, siguradong papatayin ka nila. At pagbabayaran mo to. Kung hindi nila ako hahanapin, ako ang hahanap sa kanila. Dapat malaman ng pamilya Zhang ang kahihinatnan kapag binangga nila ang babae ni Chen Xingye. Wala ka talagang alam. Huwag kang maging kampante. Maraming malalakas na kakampi ang pamilya Zhang. Sa tingin mo ba kaya mo silang kalabanin ha? Sa lahat ng ginawa mo sa akin ngayon, libo-libong ulit kitang pagbabayarin dahil doon. Li Jinyi, anong hinihintay mo? Iligtas mo ako ngayon din. Dahil kung bubuhayin mo ako, pakakasalan ko pa rin si Lin Xia. At bukod doon, yayaman din ang pamilya Lin ng dahil sa amin. At magiging masagana ang buhay niyo kailanman. Hanggang ngayon nangangarap ka pa rin, siya ay akin. At ang sinumang mangahas na agawin siya, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya to. Pati na rin ikaw. Lin Jinyi, dahil lang sa kapangyarihan at yaman na gusto mo, kinalimutan mo ang kadugo mo. Nakipagkasundo ka pa sa basurang iyan. Nakakadiri ka talaga. Isa itong daang ulit na hapdi ng sumpa. Ipapadama ko sa iyo ang 100 uri ng sakit sa mundong ito, at daang ulit na pagdurusa. Ah, Young Master. Young Master. Yan ang mangyayari sa lahat ng kakalaban sa akin. At yan ang kinahinatnan ng pananakit kay Lin Xia. nabaliw na. Nabaliw na si Zhang Yian. Chen Xingye, tiyak na hindi ako palalampasin ng pamilya Zhang. Hindi kita idadamay. Ayos lang yan, Lin Xia. May pinangako ba ako sa iyo na hindi ko natupad? Sige, naniniwala ako sa'yo. Tagumpay ang pagtanan natin. Ay. 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 Nabaliw na siya. Patawad, patawarin mo ako. Hindi kita sasaktan. Patawad, Young Master. Young Master, Young Master. Hoy. Tigil. Young Master, tumalon siya mula sa overpass. Chen Xingye, anong tingin mo sa damit na to? Ngayong nobyo na kita. Kailangan kitang ayusan at gawing napakagwapo. Sige, susunod ako sa iyo kung ano ang piliin mo, yon na ang pinakamaganda. Lin Xia, ikaw nga. 真的是你啊！ Nabalitaan kong nag-away raw kayo ng pamilya mo. At nagtatrabaho ka na mag-isa. Saan ka pupunta? 走干嘛呀？
Bakit hindi ka pumunta sa huli nating class reunion? Sino naman ang taong ito? Kung bodyguard mo siya, napakabaduy naman niya. Saan mo ba siya nakuha ha? Binibining Liu, maaari bang rumespeto ka? Nobyo ko siya. Linxia, sinasabi mo bang nobyo mo siya? Ano bang kayang ibigay ng isang to sa'yo ha? Mamahaling kotse. O isang malaking villa sa sentro ng syudad. Kaya ba kayo pumunta rito sa mall ay para tumingin-tingin lang? Miss Liu, hindi nasusukat ang pag-ibig sa mga material na bagay. Masaya na ako rito kasama si Chen Xing. Sapat na iyon sa akin. Masaya, Jenny. Kapag wala na kayong pera, titingnan natin kung mananatili pa rin siya sa tabi mo. Pinapayuhan na kita. Maghanap ka na lang ng mayamang lalaki at iwan mo na siya. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Ang relasyon naming dalawa ng nobyo ko ay wala kang karapatang husgahan at pakialaman. Chen Xing, umalis na tayo rito. Hoy! Ang ganda ng damit na to. Pakibalot po nito para sa akin. Talaga bang hindi mo tatanungin ang presyo at bibilhin mo na lang agad? Ito ang pinakabagong design nila At nag-iisa lang ito sa buong mall. Ang presyo kaya niyan ay hindi mababayaran ng kakarampot mong sahod. Huwag kang magpanggap na mayaman. Baka mapahiya ka lang. Pakibalot po sana nito, nagmamadali na rin kasi kami. Sige po, binibini. Ang orihinal na presyo po ng damit na ito ay nasa 28 milyon. At dahil isa po kayong miyembro, makakakuha kayo ng diskwento. Kaya magiging 255 milyon na lang po ang presyo nito. Magbabayad po ba kayo gamit ang card o? Ang mahal naman. May 2 milyon na lang ang card ko. Binibini, kukunin niyo pa po ba? Parang naisip ko lang bigla na hindi ito bagay sa kanya. Magtitingin-tingin pa po kami. Bakit hindi mo binayaran? Sabi ko na nga ba, hindi mo iyan kaya. At nagpapanggap ka pang galante ha. Ayan tuloy, nahuli ka na. Kung wala rin lang kayong pera, huwag na kayong pumunta sa mga mamahaling lugar na ganito at magpahiya ng sarili. Wala kang pakialam kung bibili man ako o hindi. Pakiramdam ko lang talaga. Hindi bagay sa nobyo ko ang damit na to. Kaya ayoko na. Ang galing mo namang magpalusot. Ang totoo niyan, kulang lang ang pera mo sa card. Ay nga pala, nakalimutan kong may kasama ka palang nobyo. Kapag tinitingnan ko nga, bukod sa itsura niyang yan, isa lang din siyang pulubi na umaasa sa pera ng babae, no? Kaya pala tingin niya sa akin ay isa akong lalaking palamunin. Naghanap ka pa ng pulubi na magiging nobyo mo. 2 pulubi. Nagsama sa iisang bubong, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Chen Xing. Bibilhin ko na po to. Kaskasin niyo na po ito. Chen Xing, hindi madaling kumita ng pera sa pagiging driver. Huwag ka nang magpilit pa para lang ipagtanggol ako. Huwag na natin siyang pansinin. Ayos lang, di ba gusto mong isuot ko ang damit na to? Sige na po, kaskasin niyo na. Ginoo, isa po itong walang limitasyong itim na card. Makakakuha po kayo ng diskwento sa anumang bibilhin nyo rito sa tindahan. Ginoo, may kailangan pa ba kayo? Susunod na lang ako sa'yo. Hindi na po, sapat na to teka. Yung mga damit doon at yung mga damit banda roon, magkano lahat yon? Dahil napakaganda ng nobya ko. Dapat palagi siyang nakabihis ng maganda.
Masusunod po. Ginoo, pakilagay na lang po ng password nyo rito. Sige, teka lang. Paanong nagkaroon ng itim na card ang isang pulubing katulad mo? Matagumpay ang transaksyon. Maraming salamat po sa pagbili, Ginoo. Huwag mong sabihin sa matandang kinakabitan mo. Nangagaling ang pera na ibinabayad mo. At palihim mo tong binigay sa pulubi mong nobyo. Para lang magyabang at magpanggap ngayon. Tumahimik ka. Napakadumi ng bibig mo. Kung hindi ka lang sana babae, kanina pa kita sinampal. Susubukan mo ba akong saktan? Maghintay ka lang. Hindi ka palalampasin ng nobyo ko. Hello, mahal ko. May sumakit sa akin dito sa tindahan ng damit sa itaas. Pumunta ka na rito, bilis. Lindsay, humanda ka sa akin. Ang nobyo ko ay isang direktor ng Shen Group. Isa siyang napakahalaga at nirerespetong tao roon. Mas mataas ang posisyon niya kaysa sa'yo. Kapag dumating siya, tapos kayong lahat. Mahal, anong nangyari sa'yo? Sino ang nanakit sa'yo? Mahal, bakit ngayon ka lang? Siya ang nanakit sa akin, ipaghiganti mo ako. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala ka namang sinabi ah. Isa ka lang pulubing umaasa sa babae. Mabuti pa, umayos ka na. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Bakit naman, siya ang unang nang away ah? Aba, may isa pa palang maganda rito. Sayang lang talaga. Sumama ka pa sa pulubing ito. Ganito na lang. Kung ayaw mong paluhurin at pahingiing tawad ang nobyo mo, puntahan mo ako mamayang gabi sa hotel at uminom tayo. At palalampasin ko na ang nangyari ngayon, ano sa palagay mo? Sige na. Masyado yata kayong matigas ang ulo ha. Sige, huwag niyo akong sisisihin kung saktan ko kayo. Papaalisin ko kayo sa lugar na ito. Sa ngalan ng pamilya Shen. Hulihin niyo siya. Boss, baka po hindi maganda ito. Anong hindi maganda? Galing ako sa Shen Group. Kahit pa ang panganay ng Shen Group, na si Shen Q ay rerespetuhin ako kapag nakita niya ako. Kapag tumanggi ka pa, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Talaga ba? Bakit hindi ko alam na ganoon ka pala karespetado? Zhang Jun, ganyan mo ba sirain ang pangalan ng pamilya Shen sa labas? At nilalapastangan mo pa si Ernest Chen. Madam, bakit po kayo nandito? Nagbibiro lang po ako kanina. Huwag niyo po sanang seryosohin. Kung hindi ako dumating, matagal na sigurong nasira ang pangalan ng Shen Group ng dahil sa'yo. Isang VIP ng pamilya Shen si Ernest Chen. At ang paglapastangan sa kanya ay paglapastangan din sa pamilya Shen. Hindi ko po alam. Humingi ka ng tawad kay Ernest Chen ngayon din. Kung hindi, palalayasin kita rito. Chen, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ang nangyari ngayon. Sana po ay kaawaan niyo ako. Patawarin niyo po ako. Pwede ko namang palampasin ito. Pero para sa mga masasama mong salita kanina, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Miss, patawad po. Nadulas lang po ako kanina. Patawarin niyo po ako ano. Pinapatawad mo na ba siya? Tayo na lumayas ka.
Napakaganda ng damit na to, tingnan mo oh. Nga, wag na lang. Masyado na tayong maraming nagastos ngayon, tara na. Nakikita ko ngang mahalaga si Lindsay. Para sa'yo, Chen Xing eh. Charge na lang sa akin ang damit na ito. Ibalot niyo ito at ibigay kay Xiaxia. Isipin niyo na lang itong kabayaran ko sa hindi magandang asa ng tauhan ko. Hindi po ba nakakahiya yan sa inyo? Siyempre hindi kung ganon ay tatanggapin namin. Chen, medyo hindi po kasi mabuti ang pakiramdam ng nanay ko ngayon. Maaari po bang pakitingnan niyo ang kalagayan niya? Dahil seryoso at sincero naman po kayo, Miss Shen. Papayag na po ako. Miss Chen, mabuti at nandito na kayo. Maupo po kayo. Ano pong nararamdaman nyo? Miss Chen, madalas kasing mabigat ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. At parang palaging nanlalabo ang paningin ko. Pakitingnan po sana ako. Hindi naman po malala. Aayusin ko lang po sandali. At pagkalipas lang ng ilang segundo, babalik na sa dati ang siglan nyo. Ikaw nga talaga. Napakakumpiyansa mo. Miss Chen, totoo po ba yon? Ilang segundo lang talaga. At mapapagaling niyo na ang nanay ko. May kailangan po ba akong ihanda para sa inyo? Nawala na ang masamang enerhiya sa pagitan ng kilay mo. Inumin mo na lang ang tableta na to. Siguradong mawawala na ng tuluyan ang sakit mo. Parang hindi na nga sumasakit ang ulo ko. Sobrang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Chen Xing napakagaling mong doktor. Hahaha, tama lang na magbayad sa panggagamot, di ba? Ipadala nyo na lang po sa card ko. Kung wala na pong iba, mauuna na ako, teka lang. Sandali, Miss Chen. Bukod po sa bayad sa konsultasyon, ipinahanda ko rin ang isang villa para sa inyo. Huwag niyo po sana itong tanggihan. Tanggapin niyo po ito. Karapatan ko po ang makatanggap ng bayad sa paggamot. Pero yung mga labis pang ito, hindi ko na po kailangan. Chen, wala rin pong nakatira sa villa na iyon sa pang-araw-araw. Sayang lang kung nakatiwangwang doon. At para magkaroon din kayo ng matutuluyan ni Lindsay. At saka, tagapagligtas po kayo ng aming pamilya kung hindi niyo tatanggapin. Makukonsensya po ng sobra ang nanay ko. Yeah. Sige po, tinatanggap ko na alis na po ako. Napakagaling na lalaki. Sana ay naging manugang na lang natin siya. Napakalakas na enerhiya. Mukhang lumabas na rin ang mga pumatay sa pamilya Chen. Dumating na rin sila. Ang marangyang buhay ng pamilya Zhang na to, ay bunga ng daan-daang buhay ng pamilya Chen. Aalamin ko ng lubusan ang nangyari ngayon din. Zhang Biwang. Yeah. Chen Xing, paano ka nakapasok dito?
Tatanungin kita sa pagpatay sa buong pamilya ko 10 taon na ang nakaraan. Sino-sino ang mga sangkot? Kabilang ka rin ba roon? Sinabi ko na sa'yo. Kamatayan lang ang naghihintay sa'yo rito. Huwag kang mag-alala, gagawin kong nakakadiri ang kamatayan mo. Mag-iisa-isa ba kayo? O sabay-sabay na? Bata, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, maituturing pa ba akong kabataan? At saka, may maipagmamayabang ako. Tingnan natin. Lapastangan, tikman mo to, Dine. Imposible. Tayo na, sabay-sabay nating labanan. Ikaw na. Wala po talaga akong alam dyan. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Zhang Biwang, mukhang hindi ka talaga magsasabi ng totoo Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, papatayin kita at ang buong pamilya mo. Sasabihin ko na po. Noon. Magsalita ka. Ang pamilya Zhang ay totoong kasali sa pagpatay sa pamilya nyo. Pero ginamit lang nila kami. Ang tunay pong salarin ay sasabihin ko na po. Si Boss Daffy po. Chen Xinye, parang awa mo na po. Hanapin mo po si Boss Daffy. Siya ang tunay na pumatay sa buong pamilya mo. Sino si Boss Daffy? At bakit kayo may kaugnayan sa kanya? Ayaw kasing sumali ng pamilya niyo sa smuggling noon. Nagbanta pa kayo na kapag ginawa namin ito, isusumbong niyo kami. Kaya nagbigay po ng ideya si Boss Daffy, na kapag pinatay namin kayo, gaganda na ang buhay namin. Wala lang din naman kaming impluensya noong mga panahon na yon. Kaya, para sa pera, walang awang pinatay niyo ang buong pamilya ko. Wala rin po kasi kaming magawa. Napakapangyarihan po ni Boss Daffy. Kapag hindi kami sumunod sa kanya, kami po ang papatayin niya. Tatanungin ulit kita. Sino ba si Daffy? Anong alitan niya sa pamilya namin? Bakit niya ginawa ang lahat ng yon? Galing po sa kabisera si Boss Daffy. Isa siyang makapangyarihang tao. At hawak niya ang maraming mapagkukunan ng yaman. Hindi ko rin po alam kung bakit ipinapatay niya sa amin ang pamilya niyo. Nang iutos niya ito, sinunod lang din po namin. Mukhang kailangan ko pang hanapin ang Boss Daffy na yan, para tuluyan ko nang maipaghiganti ang pamilya ko. Isa ka talagang walang pusong mamamatay tao. Chen Xinye. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Palampasin mo na ako, parang awa mo na. Palampasin pagkatapos ng lahat. Hindi na mabubuhay ang mga patay. Kung palalampasin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Palampasin. Sa tingin mo ba ganoon kadaling mabura ang utang na dugo niyo sa amin? Sasabihin ko sa iyo, buhay ang kapalit ng isa pang buhay. Mamamatay ka ngayong araw. Kamatayan. Nag-imbestiga ako tungkol kay Boss Daffy. Oh, Napaka-misteryosong tao niya. Kaya napakakaunti lang din ang mga impormasyong nahanap ko. Ayon sa impormasyon ko, magdiriwang ng ika-80 kaarawan si Boss Daffy. isa itong magandang pagkakataon para maghiganti. Mas mahalaga yon kaysa sa sarili kong buhay. Miss Q. Pwede bang? May hilingin ako sa'yo. Sabihin mo, Ikaw na ang bahalang mag-alaga kay Lincia.
Chen Xingyi, bakit mo naman sinasabi yan? Simula pa noon, ang ipaghiganti ang pamilya ko ang naging pangunahing layunin ko. Kaya ako mismo ang pupunta sa Peking ni Boss Dafei para imbestigahan ang nangyari noon at maipaghiganti ang pamilya ko. Napakalaki ng posibilidad na malagay ako sa panganib doon kung mamamatay man ako sa laban na ito. Silencia, ikaw na ang bahala sa kanya. Kailangan mo talagang pumunta. Ang rason ng pagbaba ko ng bundok ay para sa bagay na ito. Bilang ina po ng pamilyang Chen, kung hindi ako maghihiganti, hindi ako matatawag na tao. Bakit laging kasama ni Chen Xingyi si Xiao Qiu ngayon? Hindi kaya si Xiao Qiu ang fiance na tinutukoy niya? Mas magaling sa akin si Xiao Qiu. Ah, Linxia. Sundan mo siya, bilis. Huwag na ang pagiging galit niya. Ay mas mabuti kaysa sa mag-alala siya sa akin. Kung makakabalik man ako ng buhay. Papaliwanagan ko siya tungkol dito. Linxia, ikaw na ang bahala sa kanya. Sige, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Napakalakas naman ng loob nilang patayin ang mga tauhan ko. Sino ang may gawa nito? Pipi ba kayo? Magsalita kayo, sino ang gumawa nito? Boss Dafei, hindi pa po namin siya kilala. Dahil nasira po ang lahat ng CCTV camera ng pamilya Zhang. Hindi po namin makita kung sino ang salarin. Mga walang kwenta, ano pang silbi nyo? Mga tauhan. Tadtarin siya at ipakain sa mga isda. Boss Dafei, maawa po kayo. Nagkamali po ako, Boss Dafei. Boss Dafei, kahit hindi pa po natin alam kung sino ang salarin. Natuklasan po namin kung sino ang may matinding alitan sa pamilya Zhang ngayon. Ang pangalan daw po niya ay Chen Xingyi. Isa po siyang driver. Anong pangalan niya? Chen Xingyi po. Nitong mga nakaraang araw po, nakipag-away siya sa Young Master ng pamilya Zhang. At tumalon po mula sa tulay ang Young Master dahil doon. Malamang iyon po ang naging sanhi ng quote niya. Chen Xingyi siya ang nawawalang ina po ng pamilya Chen. Boss Dafei, itong si Chen Xingyi ay matalik na kaibigan ng panganay na anak ng pamilya Lin na si Linxia. Sa tingin ko, kunin kaya natin at lakipin ang babaeng to. Linxia, kailangan nating unahan siya sa pag-atake. Kung dadakipin natin ang babae niya, wala rin siyang magagawa kundi ang sumuko. Opo. Ayos. Ay. Tigil, bulag ka ba? Bakit naman hindi ako pwedeng pumasok? Ang lahat ng mga nandito ngayon ay mga kilalang tao na nagdiriwang para sa kaarawan ni Boss Dafei. Hindi pwede ang mga tulad mong probinsyano rito.
Nandito ka lang para kumuha ng tira-tirang pagkain, di ba? Lumayas ka at pumunta sa likod. Hahaha, naririnig mo ba? Ikaw ang kinakausap ko. Kung gusto mong makakuha ng tirang pagkain, pumunta ka na ngayon sa likod. Baka maubusan ka pa ng mga ligaw na aso doon. Sabi ng lumayas ka eh. Bingi ka ba? Yeah eh. Pumapalag ka pa talaga ah. Ako. Ako, Yeah eh. Ikaw. maghintay ka lang. Ngayon ang ika-80 kaarawan ni Boss Da Fei. Kaya dapat lang natin itong celebrate ng mabuti. Lao Liu. Anong nangyayari rito? Boss, may gumagawa ng gulo. Mga kasama. Bata, ngayon ang ika-80 kaarawan ni Boss Da Fei. Nangahas kang gumawa ng gulo rito. Gusto mo na bang mamatay? Palabasin niyo ang boss niyo. Hindi kayo karapat-dapat kumausap sa akin. Sinira niya ang lugar natin para sa kaarawan ni Boss Da Fei. At nilapastangan pa niya ang boss natin. Mga kasama, patayin niyo siya. Ah, Palabasin niyo na ang boss niyo. Hahaha, nakakatuwa. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nakakita ng batang ganyan katigas ang ulo. Alam mo ba kung ano ang pwedeng maging kapalit ng ginawa mo? Hindi, kaya sabihin mo sa akin. Noong isang buwan, may isang desperadong gumawa ng gulo rito. At pinatay niya ang isa sa mga tauhan ko. Kaya iniutos kong putulin ang lahat ng mga binti at braso niya. Pinaradtad hanggang sa maging durog na karne at ipinakain ko sa mga aso ko. Ang ganda pala ng naging pakiramdam noon. Kung matapang kang talaga, sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ako pumapatay ng mga taong walang pangalan. Chen Xingye, ikinulong niyo siya ngayon din. Sige, ikulong niyo siya. Reverse Feng Shui Array. Yin Yang Soul Splitting. Ginamit niya talaga ang mga secret spell na ito. Naging desperado yata si Boss Da Fei para makahanap ng paraan para patayin ako. Hahaha. Chen Xingye, may daan patungo sa langit pero hindi ka doon nagtungo. Sa halip ay mas pinili mo pang pumasok sa impyerno, Jingye. Para labanan ka. Nagbayad pa ng malaking halaga si Boss Da Fei. Para lang imbitahan ang 6 na master mula sa bundok ng Qingliang. At sa ilalim nito ay mayroong hindi mabilang na pambihirang kayamanan na bumubuo sa spell na to, kaya siguradong mamamatay ka ngayon. Sa tingin mo ba ubra sa akin ang 2 spell na ito? Anong ibig mong sabihin? Ngayong nandito ka na rin naman, huwag ka nang magtago sa likod at maging duwag. Lumabas ka na. Hahaha. Matagal tayong hindi nagkita. Young Master, ang laki mo na pala, ikaw pala yon. Isang hamak na utusan ng pamilya Chen. Ang lakas ng loob mong magtaksil at patayin. Ang higit sa 100 miyembro ng pamilya Chen.
CJ, ngayong lumabas ka na rin. Bakit pa ako magtatago? Ikaw ang dapat nagtatago ngayon. Nakahanap ka na ng magandang buhay. Bakit mas pinili mo pang bumalik para mamatay? Mamatay sa pamamagitan ng dalawang sirang spell na to. Sa tingin mo ba makakaya ako niyan? Chen Xingye, wala ka nang magagawa ngayon. Kaya huwag ka nang magyabang pa sa harap ko. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka. At babawasan ko ang magiging sakit mo bago ka mamatay. Karapat-dapat ka ba para luhuran ko? Ang dalawang walang kwentang spell na ito. Ikinukulong ako na naginip ka yata ng gising. Sasabihin ko sa inyo. 8 taong gulang pa lang ako noong tumigil ako sa paglalaro ng mga ganito. Nasa bingit ka na ng kamatayan, ang lakas pa rin ng loob mong magsalita ng ganyan. Sinumang tumulong sa akin at pumatay sa kanya ay bibigyan ko ng malaking pabuya. Huwag kang matakot, Boss Daffy. Kung kaming 6 na magkakapatid ang aatake, hinding-hindi niya masisira ang spell na ito. Hahaha. Boss Daffy, ako na ang bahalang pumatay sa kanya para sa karawan nyo. Hahaha, bata, hindi ba't napakayabang mo lang kanina? Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Gusto kong makita mo kung ano ang kinahinatnan ng pagkalaban mo sa akin. Bakit ka ba ganyan pumatay? Gusto mo bang turuan pa kita kung paano ang tamang pagpatay? Ay. Gumamit kayo ng spell. Gusto mong saktan si Boss Daffy, panaginip lang yan. Sugod na lahat kayo. Yeah. Dapat lang mamatay ang mga ito. Ay. Halikayo rito. Chen Xingye, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong kakalimutang nasa kamay ko ang asawa mo. Kaya kong gawin sa kanya kahit na ano. At saka, paano kung nautusan ko ng gawin ng mga tauhan ko ang gusto nilang gawin sa asawa mo dahil sa galit ko? Magsisisi ka habang buhay. Tanda, pakawalan mo ang asawa ko ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Chen Xingye, kung may lakas ka ng loob, patayin mo na ako. Gusto ko lang din namang makita na pagkatapos kong mamatay. Kung mabubuhay pa rin ba ang asawa mo? Sige na, kung tapang ang labanan, patayin mo na ako. Para hindi mo na kailanman makita ulit ang asawa mo. Tanda, alam mo bang naglalaro ka sa apoy? Mga tauhan, ilabas nyo ang cellphone at a video call. Gusto kong makita ng lalaking to. Kung paano pinahirapan at pinatay ng mga tauhan ko ang asawa niya. Boss Daffy, hindi mo na kailangang tawagan pa, nandito na ako. Lincia. Ay. Lincia. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Swerte na lang at nandoon si Xiao Q. Pinaalam niya agad kay ate para iligtas ako ng maaga. Mabuti kung ganoon. Salamat. Lincia, paano ka nakapunta rito? Hindi ba't nagpadala ako ng tao para dakipin ka? Yung mga walang kwentang tauhan mong dinala roon. Mga isang kalabit ko lang iyon sa kanila, tapos na sila agad. Sa tingin ko ay baka nagdurusa na ang mga iyon sa selda ngayon sa sobrang ginawa ko sa kanila. Pati itong maliit na bagay ay ipinaubaya pa sa akin. Wala talagang kwenta. Sino ka? Bakit mo naman ipapakulong ang mga tao ko? Hindi ka karapat dapat malaman ang pangalan ko. 星爷， Nalaman mo na ba ang lahat? Opo. Siya ang tunay na pumatay sa kanila. Anong hinihintay mo pa? Oras na para tapusin mo ito. Walang limitasyon ang langit at lupa, ang araw ay pareho. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba hihingi ng tawad sa lahat ng mga pinaslang mo noon ha? Iligtas niyo ako. Huwag kayong lumapit. Huwag niyo akong patayin. Tulungan niyo ako, huwag kayong lumapit sa akin, haha. Anong nangyayari dito? Lumayas ka rito.
Patawarin niyo ako, hindi ko sana kayo sinaktan noon. Hindi ko sana kayo pinatay. Palampasin niyo na po ako, parang awa niyo na. Ibalik mo ang mukha ko. Ibabalik ko ang mukha mo. Babayaran ko yan, ibalik mo rin ang buhay ko. Ibabalik ko yan sa'yo. Nako, tuluyan na yata siyang nabaliw. Umalis na tayo rito, bilis. Ah. Ah. Patawarin niyo ako, patawad po. Hahaha. Ang lahat ng mga kasalanang nagawa noon ay kailangang pagbayaran ngayon. Maawa kayo sa akin. Parang awan niyo na. Umalis kayo. Hahaha. Tayo na. Nakapaghiganti ka na, kaya wala na tayong problema ngayon tayo. Umuwi na tayo.